Alam mo ba na ang age 40 ang isa sa pinaka-critical na edad pagdating sa financial planning? Ito na kasi yung point na konti na lang ang room for mistakes. At this stage, kahit isang maling desisyon lang, pwedeng madelay ang retirement mo ng 10 to 15 years. Marami sa atin ang nagigising lang pagdating ng 40s. Dito pa natin tinatanong kung magkano na ba talaga ang ipon ko, enough na ba ito para mag-retire someday, o aasa pa rin ba ako sa sweldo habang buhay? Kaya tatanungin kita ngayon, magkano na ba ang naipon mo para sa retirement? And I want you to be honest with yourself. Ayon kasi sa data, karamihan ng tao sa 40s, kulang pa ang naiipon nila kumpara sa kailangan nila. Tapos marami ang walang kahit at least 1 year worth of expenses sa savings nila. Lalo na kung walang structured investment plan. Kaya kung feeling mo behind ka, hindi ka nag-iisa. Pero hindi ibig sabihin na okay lang pabayaan ito. Here's the truth. The age 40 is not the beginning, but it's also not the end. It's the turning point. Ito yung moment na dapat malinaw sa'yo kung saan papunta ang future mo. Base ito sa ginagawa mo ngayon. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit sobrang importante ang age 40 sa financial planning, lalo na sa retirement. At ano ba ang dapat mong gawin habang may time ka pa at para makahabol at makabawi. Simulan na natin. This is your last chance to fix your finances. Sa 30s mo, normal lang na magkamali pagdating sa pera. Overspending, pumapasok sa mga maling investment, nadidelay ang savings. Okay lang yan, kasi may time ka pa para makabawi. Pero pagdating mo sa 40s, ibang usapan na. Mistakes become more expensive. Dahil meron ka na lang roughly 20 to 25 years bago ka mag-retire. Mas maikli na ang timeline mo para ayusin ang lahat. Ibig sabihin, kung kulang ang ipon mo ngayon, kailangan mong doblehin ang effort mo. At sa stage na to, hindi na pwede yung mindset na bukas na lang ako magsisimula. Kasi bawat delay mo, may kapalit na opportunity. This is your last major window para ayusin mo ang savings mo, tapos slowly mo na rin alisin ang mga utang. At dito na stage, kailangan mo nang mag-build ng seryosong investment plan. Hindi na ito ang pang trial and error phase. This is the phase where decision matters the most. Retirement becomes real. Noong bata ka pa, ang retirement parang concept lang. Parang ang layo, parang hindi relevant para sa'yo. Pero pagdating mo ng 40s, nag-iiba na ang perspective. Hindi na siya future problem, nagiging reality na siya. At dito pumapasok ang mas intentional planning. Hindi na pwede dito yung hula-hula lang or even bahala na mindset. Kasi ang totoo, retirement is a numbers game. Ito na yung stage na kailangan mong gawing konkreto ang plano mo. Kailangan mo nang i-compute ang target retirement fund mo, kailangan mo nang i-estimate ang future expenses mo, including inflation, at i-align ang lifestyle mo sa reality ng finances mo. Isang halimbawa nito, kung ang gastos mo ngayon ay 50,000 per month at magre-retire ka after 20 years, hindi na same 50,000 ang expenses mo that time. Posible na maging doble o mas higit pa dahil sa inflation. Kaya kung hindi mo kino-compute, malaki ang chance na kulang ang pinaghahandaan mo. Kasi kahit gaano pa kaganda ang plano mo, kung hindi ito tugma sa actual na situation mo, mahihirapan ka pa rin. At the end of the day, ang pinaka-importante mong maintindihan, retirement is not optional. Darating at darating yan. Ang tanong na lang ay, handa ka na ba pagdating ng panahon na yon? Peak earning years but also peak spending. Good news! Between age 40 to 55, kadalasan nandito na ang peak earning years mo. Mas mataas na ang sweldo, mas stable na ang career, mas marami ng opportunities. Pero may catch. Kasabay ng pagtaas ng income mo, tumataas din ang gastos. Yung tipong gusto mo ng malaking bahay, bagong sasakyan, mas comfortable at mas mahal na lifestyle. Ito yung tinatawag na lifestyle inflation. At dito, maraming tao ang nadadapa. Kasi instead na gamitin nila ang additional income para mag-invest, ina-upgrade nila ang buhay nila. And to be honest, wala naman talagang masama pag ini-enjoy mo yung pera mo. Pero ang problema, kapag lahat napupunta lang sa lifestyle at wala nang natitira para sa future. Ang goal kasi dapat, habang tumataas ang income mo, mas mabilis din dapat tumaas ang mga investment mo. The sandwich generation problem. At the age of 40, kadalasan, hindi na lang sarili mo ang iniisip mo. You are supporting multiple people at the same time. Mga anak na nag-aaral, parents na tumatanda, at lahat ng household expenses. Ang challenge kasi dito, sa dami ng responsibilities, nauuna ang iba at kadalasan, nahuhuli na ang sarili mong retirement. And you need to remember, hindi pwedeng puro bigay ka lang sa iba. Tapos ikaw, hindi naghahanda sa sarili mong future. Hindi selfish ang paghahanda sa sarili mo. Responsibility mo yun. Kasi balang araw, kung hindi ka prepared,
baka ikaw naman ang magiging burden. So habang tumutulong ka sa iba, siguraduhin mo rin na pinoprotektahan mo ang sarili mong retirement. Compounding still works, but you need to work harder. Kung nag-start kang mag-invest at the age of 25, kahit maliit lang ang hinuhulog mo, lalaki pa rin yan over time. That's the power of compounding. Pero pagdating mo ng 40s, yes, gumagana pa rin ang compounding. Pero hindi na siya sapat mag-isa. Mas maikli na lang ang timeline mo, kaya kailangan mong mag-step up. You need to start investing consistently, maglagay ng mas malaking amount, at iwasan ng mga delays. Kaya dito sa stage nito, mas intentional ka na, mas discipline, at mas focus. The age reality check. Ito yung edad na wala ka ng tatakasan. Makikita mo na talaga clearly kung nasaan ka na talaga. Ahead ka na ba, sakto lang, o nahuhuli ka na? At kahit masakit tanggapin, kailangan mong harapin ang reality. Kasi doon lang magsisimula ang totoong progress. Once you accept where you are, doon ka palang makakagawa ng tamang plano. This is the best time para i-review mo ang finances mo, i-track mo ang net worth mo, at gumawa ng clear retirement strategy. Hindi na ito ang guessing game. This is the decision making with clarity. Health and future cost start mattering. Pagdating ng 40s, hindi lang dapat pera ang iniisip mo. Health becomes part of the equation. Mas nagiging real na ang mga bagay tulad ng medical expenses, insurance needs, long-term care. Dito mo na dapat iniisip, hindi lang paano palakihin ang pera ko, kundi paano ito tatagal habang tumatanda ako. Kasi kahit gaano kalaki ang ipon mo, kung hindi ka naghahanda sa health mo, isang hospital bills lang yan, ubos ang 10 years na savings mo. Health is not just about growth, it's about protection. Ang key takeaway natin dito, at the age 40, ideally, dapat meron ka ng around 2 to 3 times ng annual income mo na nakasave for retirement. At kung wala ka pa dun, okay lang yan. Hindi pa huli ang lahat. Pero it's a signal. Signal na kailangan mong mag-adjust, mag-focus, at seryosohin ang plano mo. Kasi from this point forward, every decision matters. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon, at mas mabilis ang progress, at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal ng financial freedom. Kung umabot ka sa video na to, comment down below naman kung ilang taon ka na at sa tingin mo, gaano ka pa kalayo sa retirement goal mo. Gusto kong makita kung nasaan na kayo ngayon. Sana po nakatulong ang video kahit papano. Kung may napulot kang idea or realization, that's already a good start. Thank you so much for watching and see you in the next one. Salamat!